May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Kasama na po si Attorney Cam para sa Usapang Legal. Dito lang po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamusta po ang mga kababayan natin na nasa bahay lang, nagpapahinga, nag-iisip ano ba ang magandang investment, 'di ba? Papaano pa ba madagdagan ang kita? At kung may sobra naman po, merong inipon, ano ba ang mga magandang business? Yan. Kasi marami po, no? Yung iba, ang gusto lagi instant malaki ang ROI or return of investment, no? To the point na kapag sila po ay nag-i-invest, ayun na, scam po pala. So pag ganitong amount ang in-invest, magkano ang makukuha monthly, ilang percentage. Pag ganitong medyo mas malaki ang balik ng return of investment, hanggang sa kapag 500,000 or kalahating milyon, meron kang 45,000 or 50,000 per month, no? May mga iba na nakakagawa ng paraan para ma-sustain itong mga ROI ng mga investors nila. Pero karamihan po, no, ang nangyayari po yung mga kababayan natin na nai-scam. Very recent, 'di ba? Napakadami pong mga ganyan kung saan isa nga po yung pinaka nag-viral, sikat, no? Kung saan yung asawa ng sikat na bokalista ng isang banda at of course, yung isang komedyante, go! 'Di ba? Nasangkot sila dun sa investment scam, no, na sinasabi, no? So, ano nga ba ang mas magandang gawin kapag meron kayong mga extra money, no? Tas gusto nyo investment. So, sometimes yung iba po ang ginagawa, nag-i-invest po sa property. Saan? Sa lupa. Ayan. So, bumibili po sila ng mga properties, ng mga lupa, no? Para magandang investment. Especially yung mga natin, no? Kababayan natin, mga OFWs, yung mga gusto na kapag umuwi dito sa Pilipinas, meron silang condominium. Kaya naman ang ginagawa, no, kapag habang wala pa sila, so pinaparent muna nila. So, investment daw nila yon. Yung iba naman po, no, nag-i-invest house and lot. Yung iba naman po ay lupa lang, no? Kasi po kapag lupa, alam naman po natin na nag-a-appreciate po yan, no? Hindi siya nagdi-depreciate. Hindi katulad po ng sasakyan, no? Once na binili mo yan, pag nilabas mo ng kasa yan, na-depreciate na, no? na, bumaba na yung value niya, no? So, mga ganun po, no? Yung iba po, good idea, no? Mag-invest po, no? Sa lupa, sa bahay, di ba? Pero ang tanong, kung ikaw po ay first time na mag-i-invest sa property, ano po ba yung mga kailangan nyo gawin? Kasi kapag mga first time, syempre, ano ka pa niyan? Parang lutang ka pa. Ano ba dapat kong gawin? Ano ba ang una kong asikasuhin? Paano ko ba malalaman na legit itong kausap ko? Kasi kung ikaw ay maghahanap po ng mga properties, marami pong nagsulputan dyan ng mga, of course, real estate. Meron ding mga broker, mga agent, meron din sa marketplace, di ba? Karamihan dyan, no? Marami ka makikita sa mga marketplace. Pero ang pinaka the best talaga is kapag kausap mo ay yung direct owner ng property. Ang hirap po kasi kapag sa mga ganitong online, hindi naman nila lahat, no, kasi kami
kita kami ng mga legit na mga agent, no? O kaya naman parang tinutulungan lang nila si owner na mag-post, no? At a certain percentage, pag naka-deal sila, yung nag-inquire sa kanila ay bumili ng property, meron silang makukuha, no? Ganon. So, yung iba, legit talaga, no? Yung mga nagbo-broker po, no? Tsaka nag-aahente ng mga lupa, meron po yung mga, hanapin nyo po, yung mga, doon po kayo sa mga lisensyado. Pero sa mga marketplace, hindi yan mga lisensyado, pero sila po ay parang ano lang, middleman, kung tawagin, no? Sila po ay tumutulong lang sa pagpo-post, pero kapag pumunta na yung bibili, so, makikipag-meet na sila. Yung owner na ang makikipag-negotiate. So, ganun po, no? So, kapag ganyan na kayo po yung nakikipag-deal sa owner, ayan, mas better po yan. And, of course, kapag bigayan ng pera, no? Owner pa rin po, no? Ako, mas preferred ko na sa owner para alam nyo talaga na legit, no? Paano nyo malalaman na siya po talaga yung owner? So, unang-una, dapat magre-reflect po sa certificate of title na ipapakita niya po sa inyo. And of course, pagpunta nyo po sa property, pagsilip nyo po, makikita mo na sila talaga yung nakatira doon. Ang hirap po kasi yung iba, no, sila yung may-ari pero may nakaukupa na, no, na iba. Ibig sabihin, maaring merong nag-squat na doon sa property o kaya naman, no, meron palang renta, so meron silang lease contract na matatapos pa ng ilang years. So you always check, no, yung kung sino ang possessor ng property. Kanino ba? Sino ang nakaposisyon at sino ang nagpo-possess, no, may hawak ng property. Sino nakatira? Ganyan. Tapos, ang isa po ninyong gagawin, double check, no? Punta po kayo sa may land registration office, register of deed, rather. May mga LRA extension po yan, no? Doon sa mga mall, may makikita po kayo kung halimbawa, doon sa property na pupuntahan nyo. Example is Dasmariñas. So, may LRA extension po dyan, register of deed na pwede nyo puntahan at doon nyo po ma-check, no? Kukuha kayo ng certified true copy ng title para makita kung meron po bang mga annotation. So, doon pa lang due diligence na, no? Kasi sabi nga natin, kapag bibili po tayo ng mga property, 4 corners of the certificate of title, no? Makikita mo talaga na, ito, tama ito, no? Sila talaga ang may-ari. At bago na issue sa kanila ang title, dumaan po yan sa napaka-haba at metikulosong proseso sa Registry of Deeds. Okay? Bakit ko sinasabi na mahaba at metikulosong proseso? Kasi what if kayo po ay bibili ng property doon sa second owner? Second owner. Ano ibig sabihin ng second owner? Kasi ikaw na yung magiging third owner. Second owner, so nabili niya yung property, no? Nagkaroon ng deed of sale, maaring na-transfer sa kanya yung possession, pero hindi niya naparehistro yung property sa pangalan niya. May mga ganun po, no, na iba talaga na hindi inaasikaso yung pagpapalipat ng titulo sa pangalan nila, no? Papaano po yun? Anong gagawin mo? Kasi ang iba, ang ginagawa hinahabol, no? Sige, mag-execute na lang ng bagong deed of absolute sale dun sa unang may-ari at saka dun sa magiging may-ari. Ang tanong, kung hindi papayag yung unang may-ari, tsaka usually ang mga first owner po, no, yung silang may-ari ng property, pag naibenta na po yan, wala na po silang pakialam dyan. Basta nag-deed of sale na kayo, nabigay na sa'yo yung mga dokumento na kailangan mo, kung ibibenta mo yan, labas na sila doon. Right? So, yun po ang dilema kapag ikaw po ay bibili ng property sa second owner na hindi natin alam kung bakit tinamad po ba na magpalipat ng titulo sa kanyang pangalan o wala pa siyang pambayad ng capital gains tax. Pero usually po kasi ang capital gains tax, binabayaran po yan ng buyer. Ano po, no? Tandaan po ninyo kapag kayo po ay bibili ng property, no? At kailangan clear po sa inyo
o yung capital gains tax, sino magbabayad niyan? At syempre, usually, ang buyer naman po, siyang bahala sa pagpaparehistro na ng yung katulad po ng mga documentary stamp tax, ano pa ba? Yung mga registration fee, processing fee, at yung mga ano po, no? Mga kailangan para or another cost para malipat ang titulo sa kanyang pangalan. Pero ang capital gains tax, which is 6% of the value of the property, usually po sa ano po yan, sa may-ari. Kasi nga, siya yung nag-gain, tama. Pero ang iba po na sistema ay nagkakausap po, no, si buyer at saka si owner na sige, i-lower ko na lang yung presyo pero ikaw na magbayad ng capital gains tax. So, si buyer na ang magbabayad. Pag mga ganitong usapin, no, na si buyer ang magbabayad ng capital gains tax, eto na, doon na pumapasok yung tinatamad na titulo kasi nga naman, ang dami pang babayaran, no? Hindi pa sila, kakaubos lang ng pera nila pagbabayad ng property, tapos ito na naman, another property, no? Another payment with the same property. So, saka na, hanggang sa nakalimutan na, kakasaka na. Total naman, sila na ang nakaposisyon o sila po ang may possession ng property. So, ito po, ano, hindi namin ina-advise, no, sa mga nakakabili ng lupa, no, as much as possible pag nakabili po kayo, ready rin po kayo to pay, no, yung mga additional taxes, kasi po kung halimbawa, no, hindi nyo pa po binabayaran, kung napa-notaryo nyo na po yan, napa-notarize na po, tatakbo na po, no, yung mga penalty, kasi within a specific period of time, kailangan mabayaran po ang capital gains tax. Kailangan po sa 5th day ng after nung month na kayo po ay nagkaroon ng transaction, babayaran po ang documentary stamp tax, no? So, kailangan, ano po yan, no? Umaandar po yan. Kapag hindi po nababayaran, nagkakaroon po ng penalty. So, ang advice lagi namin, no? Yung mga real estate lawyer, bayaran na po agad, no? At mapalipat na para safeguard, no? Laging kampante ka, peace of mind na ang property ay nakapangalan na sa iyo. Kasi nga naman po, tandaan po ninyo, kapag kayo po ay magbebenta ng property, halimbawa, na-realize nyo na, sige, benta na natin yung property, pero hindi nyo po pinalipat yung property sa pangalan ninyo na kay first owner pa, naku po, very seldom po na may bibili ng property. Kasi alam po nila na mahirap magpa-title kapag sila po ay third owner. Pero hindi naman ibig sabihin, no, na hindi po mapapatitulo ang property. Yes po, mapapatitulo yan. Pero again, marami pong mga prosesong pagdadaanan. Kaya naman po, no, sa mga nakabili ng property, kung kayo po ay second owner pa lang, no, nabili nyo talaga sa first owner, mas importante po na ipalipat na ninyo ang inyong property sa pangalan ninyo. Okay, another tip pa, no, sa mga magbebenta po ng property at bibili ng property. Okay, kung ang property po ay nakapangalan lang sa isang party, for example, no, kay Cheryl Adami Molina, yan. Pero siya ay married to, no, may asawa. Tapos kayo po ay nakipag-transact lang sa kanya. Pagdating nyo po ng BIR, tatanungin po, asan po ang marital consent ng asawa? Kasi nire-require po, no, na dapat merong marital consent. Alam po ng kanyang esposo, ng kanyang asawa na naibenta ang property, no? Yan ang hirap kapag halimbawa po hindi nagkakausap yung mga mag-asawa, naghiwalay lang po, parang nag-separate, in fact lang sila, no? Parang sige, kanya-kanya na tayong buhay, no? Pero wala pong basbas ng korte. Ibig sabihin, hindi sila dumaan o hindi sila nag-file ng either petition for annulment or petition for declaration of nullity of marriage, no? Pag ganun, kapag nagkabentahan ng property, hindi mo pwedeng itsepera ang iyong
esposo, ang iyong esposa o yung asawa, no? Kasi tandaan po ninyo, no, bakit kailangan dumaan tayo sa BIR para makita, no, na of course mabayaran yung tax due at makita rin po doon kung tama po, no, yung proseso. Kasi kahit makalusot yan sa BIR, sa Registry of Deed, hahanapin pa rin po yan, no? Bago mapalipat. Pero sa BIR pa lang po, hinahanap na nila nasaan po ang marital consent, no? Magagaling po ang mga taga-BIR. Hanggat may nakikita po silang mga kakulangan sa inyong mga papeles, lagi nila yang i-delay para nga naman mas malaki ang penalty. Joke lang po. Pero at least ayun po ay talagang tinitingnan nila kung kumpleto o hindi ang inyong mga papeles. So pag kulang kayo ng kulang, delay kayo ng delay, nako, lalo po kayong malalakihan ng penalty. So kailangan as much as possible kumpletuhin po ninyo. Kapag kayo po ay magbebenta ng property, kailangan may consent po ni husband. At kung bibili po ng property, double check po, no, sa bintahan po, sa may deed of sale, deed of absolute sale, kailangan laging merong marital consent. Para pagpasa po sa mga dokumento sa BIR, kumpleto na po, no, para i-assess na po kung how much po yung babayaran po ninyo. O, isabay nyo na po sa pagbayad po, no. Of course, again po, yung documentary stamp tax, kasi pag na-miss nyo po yan, lumagpas po, no, beyond the 5th day nung after the month ng inyong transaction, may penalty din po yan. So, yun po yung mga kailangan po nating isipin, no? Pag mga bayarin, I know, no? Mahirap ang proseso, madaming pagdadaanan, medyo matagal ang proseso, pero itong investment naman na to, check naman, diba? At hindi ka dito malulugi. Pwede mong, of course, gamitin, tirahan, it's up to you. Meron kang, of course, right to use, right to dispose, no? At pag dispose mo yan, tataas yung value ng property pa rin yan. So, yung mga investment na pag-usapan natin. Ngayon, anong gagawin mo kung ikaw po ay nakabili, no, ng property at ita-transfer sa iyo as third owner? Again, hindi siya practical na bilhin kapag hindi naka-transfer sa second owner, no? Pero mata-transfer naman siya. Kaya naman as much as possible yung iba, pagbibili po talaga dun po sa direct owner, tsaka kung sino pong lista dun sa titulo ng lupa. Ang problema, ganito, no? May mga iba naman po, namatay na, no? Yung may-ari nung property, tapos, binenta ng mga heirs doon sa iba. So, paano naman po yun, no? So, ilang tax due ang kailangan yung pagdaanan kapag ganyan. Kasi kanina, no, pinag-usapan natin, kung third owner ka, ano yung mga tax na babayaran mo? And then, kung halimbawa naman, no, dumaan pa dun sa, ang nagbenta, yung mga legal heirs, no, yung mga anak, paano naman ang mangyayari niyan. So, sa pagbabalik po ng usapang legal, kasama si Attorney Cam, pag-uusapan po natin yan. Diyan lamang po kayo, magbabalik po tayo para sa mga iba pang paalala. Oras po natin, 5 minuto bago sumapit ang 7:00 po ng gabi. Ang balitang ito Usapang legal, kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Hanapin niyo po ako sa aking TikTok account. Search lang po Attorney Cam, ATTYCAM. Ayan, tayo po sumasagot sa ating mga followers na may mga questions. Pero again, limited lang po ito sa kanilang mga katanungan. No? Kapag kayo po ay gustong talagang magpa-advise sa inyong problema, punta po kayo sa pinakamalapit na abogado sa inyong lugar at ipakita po ang inyong mga supporting evidence o kaya mga documents para mapayuhan po kayo ng tama. Okay? Magandang gabi po kina Maya Bacol Matela.
si Elmer Bendol, Roger Cabal, si Charles Balaguer, ayan, Eduardo Narvaez, ang ating napakasugid na si Jerry Sumagaysay, Alan Evaristo, at ganoon din po kay Lucy Lerion sa Bohol, at ganoon din po Antoinette Hostol Ochewa. Yan. Si Geraldine, sabi niya, good evening po, Attorney Cam. Nakabili po kami ng lupa with complete papers naman. Ita-transfer na lang po. Medyo matagal na po naming nabili ito. Nagbabayad na din po kami ng amilyar. Pero dahil po matagal nang nabili, magiging malaki po ba ang capital gains tax? Bago natin sagutin yan, pasok muna tayo ng report. Mula kay RH27 Noche Cacas, Kong Hei Fatchoy Noche Cacas, lalaking may dalang baril, arestado sa Comelec gun ban sa Caloocan City. Noche? Attorney Cam, sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki, may dalang baril sa kabila ng umiiral na Comelec gun ban sa barangay 187 sa lungsod ng Caloocan. Kinilala ang suspect na si alias Paul, residente ng lungsod. Ayon sa report, habang nagsasagawa ng anti-criminality operation ng mga pulis sa lugar, napansin ang suspect na nagwawala sa lugar. Nang siyasatin na tumamba ng isang 38 caliber na baril na kargado ng bala. Maharap naman ngayon ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na may kaugnayan sa Omnibus Election Code. Arit sa 27 at si Kakas DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Yan po si RH27 Noche Cacas. Nanonood din po sa atin ngayon si Antoinette Ochewa. Ayan, dyan sa may Bohol. Ayan, magandang gabi po. Tontunan Clarin, Bohol, tama po ba? Lucy, Miss Lucy. Sa katanungan ni Geraldine, no, kung medyo matagal na po na nakabili ng property pero complete papers naman, ang problema ay hindi lamang po, ayan, na transfer. I assume kahit nagbabayad po kayo ng amilyar, ang pangalan pa rin po ng property na binabayaran po ninyo ay nakapangalan dun sa owner o yung dun sa seller na pinagbilhan ninyo. Kasi po, no, kapag tayo po kasi ay magpapalipat, no, ng tax declaration, so marami ding mga requirement dyan, no. I don't know, sa mga medyo nasa probinsya, kasi nakakalipat ng yung mga tax deck yung pinag-uusapan pala natin sa probinsya, nakakalipat sila ng mga ibang tax deck, no, kapag halimbawa nagkaroon ng mga bentahan ng lupa. Pero kapag may mga title po kasi, as much as possible, kung ipapalipat po ninyo yung tax deck for purposes of amilyar, no, hahanapan po kayo ng bagong title na nakapangalan na sa inyo, no. So kapag ganito po na medyo matagal na, again, papasok po dyan yung mga penalty, no, from BIR. Pero yun nga lang po, kung gaano katagal, mas matagal, mas malaki po ang penalty, no. Kaya nga po sabi namin, no, mas maganda po, no, na magkaroon na agad ng, or maglipat na agad ng title sa pangalan ninyo kapag nakabili ng property. I don't know po, no, sa iba, may mga ibang kliyente na nakausap ako, ang ginagawa nila, no, pag nagkaroon na ng deed of absolute sale, so nagbentahan na sila, nalipat na yung property, hindi muna nila pinapanotarize, no. Medyo matalino na rin ang yung mga yung mga buyer ngayon, no, hindi nila pinapanotarize. So inaantay nila na magkaroon uli sila ng sapat na pera para makabayad, no, doon sa mga pampalipat, no, cost sa pampalipat ng titulo. Yeah, pwede naman yun, pero ang problema po kasi, no, papaano po kung halimbawa knock on wood po, no, namatay po yung may-ari ng property, or, di ba, kung may namatay yung may-ari ng property, at parang mababaliwala, no, yung inyong deed of absolute sale, kasi nire-require po ng ating batas na yung mga ganitong deed of conveyance, yung mga ganitong deed of absolute sale, no, kailangan po in a public instrument. At kapag para
Siyempre, pag private instrument, no, ibig sabihin kayo lang dalawa nagkakaintindihan. Pag public instrument, binding sa whole world yan. No? Ibig sabihin, kailangan notaryado yan para maging public instrument. Now, kapag kayo po kasi nagpapanotarize, no, kailangan both of you will appear, no, doon sa notary public para makita niya na, itong dalawang ito ay talagang umappear at sila ay nagpirmahan doon sa kanilang kontrata na deed of absolute sale. Paano na ngayon a-appear, no, yung isang namatay na, no? So baka hindi na po manonotarize, no, ang inyong deed of absolute sale. At kapag ganyan, so pag hindi po nalipat, no, or naging from private instrument to public instrument, magkakaroon po kayo ng problema. So always, no, pag bibili ng property, tapos magtara ng excess, no, sa pagpapaproseso ng titulo. At as much as possible, kapag halimbawa tawag dito, nagkaroon na ng bentahan, palipat na agad. Yun usually ganun talaga, no? Para protektado po ang inyong karapatan, especially sa buyer. Again, sa seller, wala po yung pakialam. Basta nabenta na yung property, bahala ka na dyan. Yan problema, no? Hindi mo pinanotaryo, hindi mo pinanotarize, no? Tapos namatay, biglang naghabol yung mga anak. Papaano na, no? Hay! Yan po mga problema kapag property ang pinag-uusapan. Ano po, no? Meron naman po, no? So, balikan natin yung kanina na pinag-usapan natin, no? Kapag halimbawa ikaw ang third owner, mapapalipat naman po yan, pero tedious process. At tandaan po ninyo, hindi yan basta isang transaction lang sa BIR na ililipat sa'yo, tapos lilipat na from first owner to third owner. Hindi po ganun yon. So, magkakaroon ka ng parang dalawang transaction dyan, no? Bakit dalawang transaction? Yung transaction ng first owner doon sa second owner at yung second owner doon sa ikaw na third owner. Bakit kailangan, no? Kasi iba yung mga requirements, no, doon sa unang transaction, tapos magkakaroon din ng requirements sa pangalawang transaction. At kapag gano'n na po, pinresent po sa BIR, 2 taxes po yan. 2 capital gains tax ang babayaran mo. So yun lang po, no, medyo ang danger lang kapag bibili ka ng property na third owner tapos sasabihin sa'yo na ikaw ang bahala sa capital gains tax, yari kapag di mo alam kung magkano, no? Kasi nga, again, pag kinumpute yan, may penalty na, yun sa first owner pa lang, no? Tsaka yung transaction ng first owner, second owner, kasi hindi pinalipat. Okay? Tapos yung sa'yo ngayon, second to third owner. Kaya, walang kawala, no? Sabi nga nila, walang kawala sa BIR. So, babayaran po ninyo 2 taxes po yan. Papaano naman kung halimbawa, no, namatay yung may-ari nung property, tapos ang nagbenta sa'yo ay yung mga heirs, no? So, may mga ganun po, no? Sige, benta na natin. Wag na natin palipat sa atin. Diretso na agad dun sa may third owner. Wala namang problema po, no? Again, marami lang pong mga proseso at documents ang kailangan kasi ang gagawin naman po dyan, mag-execute sila ng extrajudicial settlement of estate with deed of sale, no? Pwede po yon. So, ibig sabihin, bebenta na nila yung property. So, 2 taxes pa rin po yan. Huwag mong kakalimutan, meron tayong estate tax na babayaran, tapos, and then yung capital gains tax, isama pa rin pala natin, no? Yung mga iba pang mga taxes, transfer tax, tsaka documentary stamp tax. So, medyo may kabigatan kung ikaw buyer ang magsho-shoulder nun. So sabi nga nila kapag property po, no, medyo matagal, mahirap kasi po dadaan po sa mabusising proseso. Kaya that's why, no, kapag meron kang title, no, merong presumption of regularity na tinatawag na yan po ay na-issue ng tama. At yung bibili ng property, yun lang yung titignan niya, yung four corners ng certificate of title.
assuming na nag-exercise siya ng due diligence, kumuha siya ng certified true copy, at saka po, tinignan niya kung sino yung nakaposisyon dun sa property. So, ganun po, no? Kapag mga title ang pinag-uusapan, importante na lagi nakikipag-deal sa owner. And again, kung ikaw ang third owner, always think, no, kapag pina-shoulder sa'yo yung mga tax implication, hindi lang basta isang capital gains tax yan, dalawang capital gains tax yan, with penalties and surcharges. At kapag ano naman po, no, iba, halimbawa, meron pong mga extrajudicial settlement of estate na kasama, so may estate tax pa yan. So, ikaw buyer lagi. Always think, kung medyo mababa yung property at win-win situation ka, pwede mong bilhin. Pero, again, mas maganda, mas ideally, yung malinis ang title, tapos madaling iproseso, madaling i-transfer. Si Ivy Gutierrez, good evening po, listening from Tayong Pangasinan. Magandang gabi po kay Evitz Escueta. Ayan, si Marlene Copino. Magandang gabi daw po sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Mga nakikinig po sa Usapang Legal, nanonood at nakikinig sila sa may Santa Rosa, Laguna. At si Henry Dolohan sa may Botolan, Zambales. At syempre, shout out din po sa mga nanonood sa atin sa may Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, at JP Cable TV, Madera Cable TV. Mamaya pag-uusapan natin, no, sa pagbabalik po ng Usapang Legal, papaano naman po kapag halimbawa ang property naman po, no, ay merong mga minor de edad na co-owners, no? Kailan ba nagkakaroon ng ownership, no, o co-owner, kung saan nandoon po yung mga pangalan ng mga minors. Kasama pa rin po si Attorney Cam sa Usapang Legal dito po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin 13 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. This time check is brought to you. Usapang Legal kasama si Attorney Cam. At syempre batiin ko lang po, no, yung mga bagong nakapasa, of course, sa bar exam noong 2024, yung ating 364 new lawyers po from Aureliano University School of Law. Ayan, ito po yung aking alma mater, no? Congratulations. Ayan, nagkaroon sila ng testimonial dinner, diba? At ganun din po, no, bati na rin natin yung ating kasamahan dati dito po sa may DZRH, si Miss Jana Abejero. Ayan, siya po ay lawyer na din po. Congratulations, Miss Jana. Meron pa tayong isang naging lawyer, si I forgot yung name, no, sa may RHTV. Ayan, no. Mga inspiring mga lawyers po yung ating mga journalists dito. Baka sa susunod yung mga news desk center natin. Ayan, sina Jackie Resio, sina Josa Cruzat, sila Wina Pearl, Hesoro, at saka Sofia Gans, no? Baka maging lawyer na din yung mga yan. Who knows, 'di ba, no? Dumadami na po yung mga mga broadcaster, ayan, na nagiging lawyer. Okay, pag-usapan po natin yung papaano naman daw po kapag halimbawa po ang bibilhan po, no, ng property o yung buyer may kasamang minor de edad. Actually, kapag check po kayo, no, ng title, no, yung makikita po ninyo sa first page, yung unang parang yung pinaka may-ari ng property. Tapos kung meron siyang co-owners, nasa second page po yan, no? Sometimes yung iba pinapakita first page lang. Kaya pag hihingi po kayo ng copy ng title, wag yung first page, no? Lahat ng pages titignan po ninyo. Okay. Paano po nagkakaroon po ng mga
co-owners na minor. So usually ganito po yan, kapag halimbawa po namatay ang isa sa may-ari ng property, kunyari mag-asawa po, namatay po siya. Tapos ang kanyang mga anak po ay mga menor de edad. So, pag may namamatay po kasi na may-ari ng property, sinasettle po yung estate niya, At kapag meron siyang mga menor de edad, so yung mga anak niya po ay magiging legal heirs niya. So may magiging sila po ay may magiging say na sa property, ibig sabihin may-ari na din sila ng property. At kapag ganito po lalabas po dun sa may titulo kapag nagkaroon sila ng extra judicial settlement of estate, tas pinangalan po sa mga heirs yung property, which is yung asawa, tapos yung kanyang mga minor de edad na anak. So nakalagay po sa first page, kunyari pangalan, and then widowed. Tapos sa second page, nandun po yung mga minor de edad na mga anak. Yung tinatawag po nating co-owners niyan. Ngayon, kung bibili ka ng property na ganito, ang nakalagay sa titulo, ano po ang proseso? Nako, medyo mahaba din po. Bakit? Kasi po alam po natin na kapag minor de edad, sila po ay, of course, wala pang legal capacity to contract doon sa mga ganitong deed of sale o kaya sa mga ganitong kontrata. Wala pa silang legal capacity kasi nga hindi pa sila nag-a-attain ng age of majority, which is 18 years of age. So, ang gagawin po dyan, hihingi po ng desisyon, nang magpa-file po ng petition, yung may-ari ng property, which is yung kanilang guardian, yung nanay, na ibenta yung property at payagan siya. Kasi hahanapan po kayo pagdating nyo sa BIR ng mga oath of guardianship, desisyon ng korte na pinapayagan po, yung guardian nila na ibenta yung property. Kasi titignan po bakit ibebenta yung property, para saan gagamitin yung napagbilhan. Syempre kailangan doon pa rin sa benefits po, kapakanan din po ng mga bata kasi may-ari nga po sila ng property. At syempre maraming mga dokumento na ipapasa, medyo sila dyan, strict po sila dyan pagdating po sa mga property na involve ang mga minor children, So sinasabi nila na parang wag na tayong bumili, wag na natin bilhin yung property na may na may ganito nga, minor co-owners. Kaya ang nangyayari po kapag binibenta yung property na, dahil nga hindi sila priority, mas gusto nila of course yung mga merong legal capacity to contract dun sa deed of absolute sale, ang ginagawa po napipilitan po na ibenta ng mababa yung property. Para nga po, syempre kahit na medyo tedious yung mga documentation, mabibenta pa rin siya. So yung iba po, na iba na nakakabili ng property na may mga with minor children na co-owners, okay naman po, at least kailangan complete documentation lang, Decision from the court, pinapayagan. Actually, magpa-file pa sila ng bond dyan kung magkano yung bond na ipa-file, And of course, kukuha pa kayo dyan ng oath of guardianship, at marami pa, marami pa. Kaya naman po, yung mga iba, mas preferred na hindi bumili ng property kapag mayroong minor children na co-owners. Pwede rin bang magmay-ari ng property ang minor? Of course, pwede rin po yan sa, again, deed of donation, o kaya sa, kanina nabanggit ko, through inheritance, nakakapag-may-ari sila, Pag mga ganito, kailangan lang po na meron pong legal guardian na natatayo on behalf of the minors, dahil nga hindi pa sila pwedeng pumasok sa mga kontrata na ganito dahil wala pa silang legal capacity. Pag mga ganito po, again, yung iba, okay lang sa kanila, mas mababa, mas better, yun nga lang tedious ang process, pero iba hindi po appealing sa mga buyer na bumili ng property na merong involved na owner na minor children, kasi nga po alam nila marami pa pong mga pagdadaanan, hindi siya basta-basta mapaprocess pa bigla-bigla, unless otherwise pagpunta po ninyo, bibili niyo yung property, kompleto na siya ng documentation,
meron na siyang mga papeles, may desisyon na ng korte na pinapayagan siya. Ang problem po niyan, usually po, no, yung decision ng court para maibenta yung property, usually parang 1 year or 2 years lang, no, depende sa ibibigay na time duration ng judge, no. Usually may mga nakikita kami mga 1 year, no, kailangan mabenta na, otherwise pag hindi nabenta, kukuha uli sila, file uli sila ng petition para humingi ng permiso sa korte na maibenta yung property. So ganun po. Kaya time constraint, dahil nga napipilitan sila na dapat mabenta to within a specific period of time, binababa na po nila, no, para may makabili at makabenta lamang po ng property. So ganun, no, again po sa mga third owner, kung kayo po ay bibili ng property, you have to think 3 times. Total naman pang third owner na kayo. Hindi siya basta-basta. So again po, mas mahirap magpa-title kapag ikaw po ay third owner. Mas marami pong requirements, and again, yung tax implication, lagi nyo pong tatandaan. Hindi lang siya isang tax, kundi depende kung ilang transaction, ganun din po yung mga taxes na nakadue dyan, mga nakakapit dyan. So ganun po lagi, no? Always think thrice. Batiin ko lamang po, magandang gabi po sa mga nanonood naman po sa atin sa mga social media platforms. Shout out po kina Miss Irene Almodovar, ayan, si Belen Rivera, Asuncion Elardo Celario, ayan, Amon Biton, magandang gabi po, Michael Manalo, uy, watching from Hong Kong International Airport, malamig pa ba sa Hong Kong, ha? Hi sa mga, tama ba, Cantonese ang mga nandiyan na nakatira sa Hong Kong, no? Joseph Abalos, magandang gabi. Kong Hei Fat Choi, ayan. Maraming salamat po sa mga tumutok sa usapang legal. At syempre, abangan po naman ninyo, syempre, ang usapang pangkalusugan after ng usapang legal tungkol po sa usaping may kinalaman at makakatulong sa mga kababayan natin equipped with basic legal education. Ito naman po, health naman po ang pag-uusapan natin. So, ito pong mga serbisyo publiko po ay inihatid po sa atin ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Muli ako po ang inyong nakasama. Ako po si Attorney Cam. Maraming salamat, Reynaldo Ocampo. Thank you, always listening po. At sa iba pa, yung mga nanonood po sa my DZRH TV 4K live stream, maraming salamat po. Oras po natin, 2 minuto bago sumapit ang 8:00. Muli po, Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Immune Pro, para malakas. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa.